May dala ka bang bigat sa puso mo ngayong umaga? May sakit ka ba sa katawan na hindi mo na alam kung paano gagalingin? May kalungkutan ba sa iyong kaluluwa na tila walang lunas? Pakinggan mo ang salita ng Diyos para sa iyo ngayong araw. Sa awit 147:3, sinasabi ng kasulatan, pinagagaling niya ang may pusong durog at binabalot ang kanilang mga sugat. Oo kapatid, ang Diyos ay manggagamot. Hindi lamang ng katawan, kundi ng puso, ng kaluluwa, ng buong pagkatao mo. At sa Jeremias 29:11, ipinangako niya sa atin, sapagkat talastas ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng hinaharap at ng pag-asa. Minamahal ka ng Diyos. Nakikita niya ang iyong luha, naririnig niya ang iyong panalangin kahit hindi mo pa binibigkas. At ngayong umaga, may mensahe siyang nais ipadala sa iyo. Mensahe ng pag-asa, ng kagalingan, at ng tunay na kaligayahan na matatagpuan lamang sa Kanya. Handa ka na bang tanggapin ang kagalingang inihanda ng Diyos para sa iyo? Manatili at manalangin tayo ng sama-sama, sapagkat ang Diyos ay may himala para sa iyong buhay ngayong araw. Kapatid ko sa pananampalataya sa umaga na ito, nais kong yakapin kayo sa panalangin ito na buhat sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay kasama ninyo sa bawat hakbang na inyong tatahakin. Siya ay hindi kailanman nag-iwan sa sinumang buong pusong tumatawag sa Kanyang pangalan. Sa awit 35:18, sinasabi ng kasulatan, malapit ang Panginoon sa mga pusong durog at inililigtas niya ang mga may durog na espiritu. Kapatid, naririnig ng Diyos ang inyong daing, nakikita niya ang inyong luha at alam niya ang bigat ng inyong dala. Hindi kayo nag-iisa sa inyong pakikibaka. Ang Kanyang kamay ay nakahanda ng alalayan kayo, ang Kanyang awa ay walang hanggan, at ang Kanyang pag-ibig ay hindi kailanman nauubos. Samantalahing nasa inyong presensya ang Espiritu Santo sa sandaling ito, hayaang pumasok sa inyong puso ang Kanyang kapayapaan na higit pa sa ating pag-unawa. Magtiwala kayo sapagkat kumikilos na ang Diyos para sa inyo ngayong umaga. Panginoong Hesus, sa harap mo ngayong umaga, ako'y yumuyukod at nagsusumamo. Ikaw ang aking sandigan, ang aking kanlungan sa gitna ng unos ng buhay. Alam kong walang imposible sa iyo, Panginoon, at naniniwala akong ang lahat ng bagay ay posible sa mga naniniwala. Tulad ng sinabi mo sa Mateo 11:28, magsilapit sa akin ang lahat ng mga napapagod at nababatang mga dalang mabibigat at kayo'y aking papahingahin. Panginoon, lumapit ako sa iyo ngayong umaga na may pusong sugatan, may katawang pagod, at may espiritong nangangailangan ng liwanag. Hawakan mo ako, Jesus, at ituwid ang aking mga yapak. Ipakita mo sa akin ang daan patungo sa tunay na kaligayahan na matatagpuan lamang sa iyo. Huwag mong hayaang maligaw ako sa kadiliman ng mundo, kundi gabayan mo ako sa landas ng iyong katotohanan at buhay. Palakasin mo ang aking loob, pagyamanin mo ang aking pananampalataya, at bigyan mo ako ng karunungang mula sa langit upang malampasan ang lahat ng pagsubok na aking kinakaharap ngayon. Diyos ng himala at ng pag-asa, kilala kita bilang manggagamot na walang kapantay. Nakita na ng sangkatauhan ang iyong mga kamangha-manghang gawa mula pa noong unang panahon. Sa Exodo 15:26, sinabi mo, ako ang Panginoong manggagamot sa inyo. Panginoon, ang pangakong ito ay para sa akin, para sa aming lahat na naniniwala at umaasa sa iyong awa. Ngayong umaga, ako'y nananalangin para sa kagalingan, kagalingan ng katawan, kagalingan ng kalooban, kagalingan ng espiritu. Maraming sakit ang aking dinaranas, Panginoon. Ang sakit ng katawan na dulot ng karamdaman, ang sakit ng kalooban na dulot ng mga sugat ng nakaraan, at ang sakit ng kaluluwa na dulot ng kasalanan at kalungkutan. Ikaw lamang, Jesus, ang makakapagpagaling sa akin ng lubusan.
Hipuin mo ako ng iyong banal na kamay, pahiran mo ang aking mga sugat ng langis ng iyong habag, at ibuhos mo sa akin ang dugo ng kaligtasan na umagos mula sa Golgota. Magtiwala ako na sa paggising ko bukas, makikita ko na ang mga bakas ng iyong kagalingang nagaganap sa aking buhay. Minamahal na Ama sa langit, ang mundo ay puno ng takot, ng kawalan ng kasiguraduhan at ng mga pagsubok na tila walang katapusan. Ngunit ikaw, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ikaw ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa Isaias 41:10, sinabi mo, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran." Kapatid, yakapin natin ang pangakong ito ngayong umaga. Ibuhos natin sa harap ng Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin, ang ating mga takot, ang ating mga pangangailangan. Walang masyadong maliit o masyadong malaking problema para sa Kanya. Siya ay interesado sa bawat detalye ng ating buhay. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng biyaya upang tanggapin ang tulong sa oras ng pangangailangan. Hayaan nating alisin ng Diyos ang bigat na matagal nang pinapasan ng ating mga balikat at palitan ito ng Kanyang kapayapaan na lampas sa ating pag-unawa. Panginoong makapangyarihan, ako'y nananawagan din ngayong umaga para sa aking pamilya. Alam kong marami sa kanilang nawawala, nalilito o naghihirap sa sariling mga pakikibaka. Ang ilan ay malayo na sa iyo, Panginoon, ngunit naniniwala ako na walang taong masyadong malayo upang hindi mo maabot. Sa Lucas 15, ipinakita mo sa amin ang kwento ng nawawalang tupa at kung paano ang mabuting pastol ay hindi tumitigil hanggang matagpuan ang nawawala. Panginoon Jesus, ikaw ay ang mabuting pastol ng aking pamilya. Hanapin mo ang mga naliligaw, iuwi mo sila sa kulungan at pagalingin mo ang kanilang mga puso. Dalhin mo sila pabalik sa liwanag ng iyong presensya. Gawing muli silang buhay sa Espiritu, bigyan sila ng pag-asa at ipakita mo sa kanila na ikaw ay Diyos na handang tumanggap ng mga nagsisisi at nagbabalik loob. Palakasin ang aming samahan bilang pamilya, pagtibayin ang aming pagmamahalan at gawing sentro ng aming tahanan ang iyong pangalan at ang iyong salita. Naway maging tahanan naming lahat ang langit kung saan walang luha, walang sakit, walang paghihiwalay. Diyos ng tagumpay at ng pag-ibig, nais ko rin pong ipanalangin ngayong umaga ang aking mga pangarap at ang aking kinabukasan. Maraming beses na akong nabigo, maraming beses na akong bumagsak, at maraming beses na akong nawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat pagbagsak, ikaw ay nandyan upang aking buhayin. Sa Kawikaan 3:6, tinuruan mo ako. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang magsandig sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang itutuwirang mga landas. Panginoon, mula ngayong araw, nagsusumamo ako ng biyaya na lubusang magtiwala sa iyo. Itatapon ko ang aking sariling pagkamatigas ng ulo at ang aking pagnanais na kontrolin ang lahat. Binibigay ko sa iyo ang aking bukas, ang aking mga plano, ang aking mga ambisyon. Gawin mo sa akin ang iyong kalooban, Panginoon. Kung ang aking mga plano ay hindi ayon sa iyo, baguhin mo ang aking puso. Kung ang aking mga pangarap ay walang kabuluhan sa iyong paningin, palitan mo ito ng mga pangarap na mula sa langit. Gabayan mo ako sa tamang direksyon at bigyan mo ako ng lakas na maglakad kahit ang daan ay mahirap at madilim. Banal na Espiritu, punan mo ako ngayong umaga ng iyong presensya. Ang mundo ay nag-aalok ng maraming bagay na panandaliang kaligayahan lamang, kayamanan, kapangyarihan, karangalan, ngunit lahat ng ito ay lilipas. Ang tunay na kaligayahan, ang kaligayang walang hanggan, ay matatagpuan lamang sa Diyos. Sa Juan 15:11, sinabi ni Jesus, "Ang mga bagay na ito ay aking sinalita sa inyo
upang ang aking kagalakan ay sumainyo at ang inyong kagalakan ay maging ganap. Panginoon, nais kong maranasan ang kagalakang ito, ang kagalakang hindi nakadepende sa aking mga kalagayan kundi sa iyong presensya. Kahit ako'y nasa gitna ng pagsubok, naway magalak pa rin ako dahil alam kong ikaw ay kasama ko. Kahit ako'y walang pera, walang trabaho, walang kalusugan, naway manatiling masaya ang aking puso dahil mayroon akong ikaw. Ikaw ang aking kayamanan, Panginoon. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking buhay. Walang ibang makakapagpuno sa aking kaluluwa kundi ikaw lamang. Panginoong mapagmahal, alam kong may mga kasalanan akong ginawa na naging sanhi ng aking paghihirap. Ang aking kahinaan ay naging daan upang mahulog ako sa tukso at ang aking pagmamatigas ay naging sagabal sa aking paglalakad sa iyo. Ngunit nais kong humingi ng tawad ngayong umaga, Panginoon. Sa Parts Juan 1:9, ipinangako mo, kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, ay tapat siya at matuwid na magpatawad sa atin ng ating mga kasalanan at maglinis sa atin sa lahat ng kalikuan. Panginoon, inihaharap ko sa iyo ang lahat ng aking mga pagkakamali, ang lahat ng aking mga kasalanan, ang lahat ng aking mga kahihiyan. Patawarin mo ako, hugasan mo ako, at gawing malinis ang aking puso. Alisin mo sa akin ang pangungulila ng konsensya, ang bigat ng pagkakasala, at ang takot sa kaparusahan. Bigyan mo ako ng bagong simula, ng bagong buhay na puno ng pag-asa at ng kabanalan. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban mula ngayong araw, at huwag na akong bumalik sa mga dating bisyo at kamalian. Diyos ng hustisya at ng awa, nananawagan din ako sa iyo para sa mga taong nagdulot sa akin ng sakit at kalungkutan. Alam kong mahirap magpatawad, lalo na sa mga taong lubhang nakasakit sa atin. Ngunit tinuruan mo kami sa Mateo sa 15, sapagkat kung inyong ipinatawad sa mga tao ang kanilang mga pagkakasala, ay ipatatawad din naman sa inyo ng inyong Ama na nasa langit. Datapwat kung hindi ninyo ipinatawad sa mga tao, ay hindi rin naman ipatatawad ng inyong Ama ang inyong mga pagkakasala. Panginoon, tulungan mo akong magpatawad. Alisin mo sa aking puso ang galit, ang sama ng loob, ang paghihiganti. Palitan mo ito ng pag-ibig, ng habag, at ng pag-unawa. Hayaan mong gumaan ang aking pakiramdam sa pamamagitan ng pagpapatawad. Alam kong hindi ito madali, kaya hinihingi ko ang iyong biyaya. Pagalingin mo ang mga sugatang dulot ng mga taong ito at dalhin mo ako sa tunay na kalayaan na nagmumula sa pagpapatawad. Mahal na Jesus, ipinagdarasal ko rin ang aking mga pangangailangan sa pananalapi. Maraming utang, maraming gastusin, maraming responsibilidad. Kung minsan, pakiramdam ko ay wala ng solusyon, wala ng paraan upang makalabas sa kahirapan. Ngunit sa Filipos 4:19, ipinangako mo, at tutustusan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, naniniwala ako sa pangakong ito. Ikaw ay Diyos na nagpapakain sa mga ibon sa himpapawid at nagbibihis sa mga bulaklak sa parang. Gaano pa kaya ang iyong pag-aalaga sa akin na iyong anak? Panginoon, buksan mo ang mga pintuan ng pagpapala, dalahan mo ako ng mga oportunidad, at gabayan mo ako sa mga desisyon na magdadala ng kasaganaan sa aking buhay. Ituro mo sa akin kung paano maging mabuting katiwala ng mga biyayang ibibigay mo. At huwag mong hayaang maging Diyos ko ang salapi, kundi ikaw lamang ang aking tanging Panginoon. Panginoong Diyos, naway bigyan mo rin ako ng lakas na harapin ang mga tao at ang mga sitwasyon na nakakapagpabigat sa aking kalooban. May mga tao sa aking buhay na hindi sumusuporta sa akin. May mga taong nanglalait. May mga taong nais akong bumagsak. Ngunit sa Isaias 54:17, sinabi mo, walang sandata man na nabuo laban sa iyo ay giginhawa, at bawat dila na bumangon laban sa iyo sa paghatol ay iyong parurusahan. Panginoon,
Protektahan mo ako mula sa masasamang hangarin ng iba. Gawing sandata ko ang iyong salita, gawing kalasag ko ang iyong pananampalataya, at gawing sandigan ko ang iyong pangalan. Wala silang makakapinsala sa akin kung ikaw ay nasa aking tabi. Kahit sila ay magsalita ng masama, ako'y magsasalita ng mabuti. Kahit sila ay gumawa ng kasamaan, ako'y gagawa ng kabutihan, sapagkat alam kong ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung paano ako tinrato ng iba, kundi sa kung paano ako tumugon ayon sa iyong kalooban. Ama sa langit, ipinagdarasal ko rin ngayong umaga ang aking kalusugan. Ang aking katawan ay templo ng Espiritu Santo at nais kong alagaan ito. Ngunit may mga sakit na hindi ko kayang pagalingin. May mga karamdamang lampas sa kapangyarihan ng medisina. Kaya lumapit ako sa iyo, Panginoon, ang manggagamot na makapangyarihan. Sa Jeremias 32:17, sinabi mo, sapagkat aking ipanggagaling ka at aking papagalingin ang iyong mga sugat. Panginoon Jesus, ipanggaling mo ako. Hipuin mo ang aking katawan ng iyong kamay at pahiran mo ito ng langis ng iyong presensya. Alisin mo ang mga sakit, ang mga karamdaman, ang mga sintomas na nagpapahina sa akin. Bigyan mo ako ng bagong lakas, ng bagong sigla, ng bagong buhay. At kung sa iyong kalooban ay hindi pa ako gagaling, bigyan mo naman ako ng lakas na tanggapin at dalhin ang sakit na ito bilang bahagi ng aking paglalakad sa iyo. Gawin mo itong daan upang mas malapit pa akong lumapit sa iyo. Panginoong makapangyarihan, nais ko ring ipanalangin ang aking espiritual na buhay. Alam kong may mga panahong tumataas ang aking sigasig, ngunit may mga panahon ding lumalalamig ang aking puso. May mga araw na masigasig akong manalangin, magbasa ng Biblia, magsimba, ngunit may mga araw na parang wala akong gana, parang walang direksyon. Panginoon, huwag mo akong hayaang lumamig. Sa Apokalipsis 3:15-16, binabalaan mo ang mga tahimik na Kristiyano. Nakikilala ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit. Magsisinais ako na ikaw ay mainit o malamig. Gayon, sapagkat ikaw ay maligamgam at hindi mainit o malamig man, ay aking isusuka ka sa aking bibig. Panginoon, ayokong maging maligamgam. Nais kong maging mainit sa pananampalataya, masigasig sa paglilingkod at buong puso sa pag-ibig. Kaya hinihingi ko ang biyaya ng Espiritu Santo na siyang magpapaningas ng apoy sa aking puso, na magpapaalala sa akin ng iyong pag-ibig at magbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy sa paglalakad kahit mahirap ang daan. Diyos na maalam sa lahat, salamat sa mga pagsubok na aking nararanasan. Oo, Panginoon, nagpapasalamat ako kahit sa gitna ng paghihirap, sapagkat alam kong ang bawat pagsubok ay naglalayong patibayin ang aking pananampalataya. Sa Santiago 1:24 sinabi mo, ibilang ninyong buong kagalakan, mga kapatid ko, pagka kayo'y nangahuhulog sa iba't ibang mga pagsubok. Yamang nalalaman ninyo na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Datapuat magkaroon ng pagtitiis ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang kapintasan. Panginoon, tulungan mo akong makita ang bawat pagsubok bilang oportunidad na lumago, hindi bilang parusa. Bigyan mo ako ng pananaw na makapanglangit, ng pag-unawa na ang lahat ng ito ay may layunin sa iyong plano. At sa pagtatapos ng pagsubok, naway maging mas matatag, mas matalino, at mas malapit ako sa iyo kaysa noon. Panginoong Jesus, sa pagtatapos ng panalangin ito, inihaharap ko sa iyo ang buong araw na ito. Mula sa aking paggising hanggang sa aking pagtulog, naway ikaw ang sentro ng aking buhay. Sa Kawikaan 16:3, sinabi mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga haka-haka ay matatatag. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buong araw na ito, ang aking trabaho, ang aking pag-aaral, ang aking pakikipag-ugnayan sa iba, ang aking mga plano. Gabayan mo ako sa bawat hakbang,
protektahan mo ako sa bawat panganib at palakasin mo ako sa bawat hamon. Naway ang bawat salitang aking sasabihin ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ang bawat kilos na aking gagawin ay magpakita ng iyong pag-ibig, at ang bawat desisyon na aking gagawin ay sumunod sa iyong kalooban. Samahan mo ako, Panginoon, mula simula hanggang wakas. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas at Panginoon, ako'y nananalangin. Amen, kapatid ko sa pananampalataya. Ngayong nagtatapos na ang ating panalangin ngayong umaga, nais kong hilingin sa inyo na maging bahagi ng misyon na ito, ang misyon ng pagkalat ng pag-asa, ng kagalingan at ng biyaya ng Diyos sa buong mundo. Alam nating ang panalangin ay may kapangyarihan at ang kapangyarihang ito ay lumalaki kapag ating ibinabahagi sa iba. Kaya't nananawagan ako sa inyo ngayong araw na pindutin ang pindutan ng guste o like sa video na ito. Hindi ito simpleng pag-click lamang, kapatid. Sa bawat pagpindot ninyo, tumutulong kayo na maabot ng panalangin ito ang mas maraming puso na nangangailangan ng liwanag, ng kaligtasan at ng presensya ng Diyos. May mga kapatid tayong malungkot, may sakit, nawawalan ng pag-asa, at baka ang video na ito ang magiging daan upang sila ay muling makaramdam ng yakap ng Panginoong Hesus. Kaya kung nakaramdam kayo ng kapayapaan, kung naantig ang inyong puso, kung naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos habang nananalangin tayo, ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng inyong pagpindot sa like. Ito ay isang simpleng gawa ng pananampalataya na may malaking epekto sa iba. At higit pa riyan, kapatid, hinihikayat ko kayong ibahagi ang panalangin ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong mga grupo, sa social media, sa lahat ng taong nais ninyong maabot ng biyaya ng Diyos. Isipin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na nangangailangan ng pag-asa ngayong araw. Isipin ang mga kapatid na malayo na sa Diyos, ang mga kaibigan na nalulumbay, ang mga kamag-anak na may sakit o may pinagdadaanan. Gawing instrumento kayo ng Diyos upang sila ay makarinig ng kanyang tinig sa pamamagitan ng panalangin ito. Ang pagbabahagi ay hindi lamang pagtulong sa iba, kundi pagpapakita rin ng inyong pananampalataya at ng inyong pagmamahal sa kapwa. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa Mateo 10:16, magpaliwanag naman ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kaya ibahagi ninyo ang liwanag na ito, kapatid. Huwag ninyong itago sa ilalim ng takalan ang apoy ng pananampalatayang ibinigay sa inyo ng Diyos. At nais ko ring anyayahan kayong mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin sa comment section sa ibaba. Ito ay isang lugar ng banal na pakikipag-ugnayan kung saan tayong lahat ay nagsasama-sama bilang isang pamilya ng mga mananampalataya upang magdasal para sa isa't isa. Walang kahilingang masyadong maliit o masyadong malaki para sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, isulat ninyo. Kung kayo ay may problema sa pananalapi, isulat ninyo. Kung kayo ay nangangailangan ng kagalingan sa emosyon, sa relasyon, sa trabaho, isulat ninyo. Kami ay magdarasal para sa inyo. Ang komunidad na ito ay hindi lamang isang channel, kundi isang tolda ng panalangin, isang banal na espasyo kung saan ang bawat isa ay tinatanggap, pinakikinggan at minamahal. At kung nais ninyo, maaari din ninyong isulat sa comments ang salitang ito bilang patunay ng inyong pananampalataya. Panginoong Hesus, sa umaga na ito, naniniwala ako na ikaw ay gagawa ng himala sa aking buhay. Magsulat kayo nito, kapatid, bilang deklarasyon ng inyong pagtitiwala sa Diyos at maniwala na ang Diyos ay tutugon sa inyong pananampalataya. Kung hindi pa kayo subscriber ng channel na ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe ngayon at i-activate ang notification bell. Bakit mahalaga ito, kapatid?
sapagkat sa bawat araw nag-u-upload kami ng mga panalangin, mga mensahe ng pag-asa at mga salita ng Diyos na naglalayong palakasin ang inyong espiritu. Sa mundo na puno ng ingay, balita ng karahasan at mga bagay na nakakabahala, kailangan natin ng isang lugar kung saan tayo ay makakarinig ng tinig ng Diyos. Ang channel na ito ay nag-aalok ng ganoon, isang patuloy na mapagkukunan ng espiritual na pagkain, ng banal na panalangin at ng salita ng Diyos na buhay at gumagana. Kapag nag-subscribe kayo at nag-on ng notification, tuwing may bagong panalangin o mensahe, kayo ay makakatanggap ng abiso. Ibig sabihin, hindi kayo makakaligtaan ng pagkakataong makapanalangin, makinig at lumapit sa Diyos. Ito ay isang paraan upang panatilihing buhay ang inyong ugnayan sa Panginoon araw-araw, oras-oras, sandali-sandali. Kapatid, nais ko ring sabihin sa inyo na ang channel na ito ay higit pa sa mga video lamang. Ito ay isang kawan, isang komunidad, isang pamilya ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa katapatan ng Diyos. Dito, walang mag-isa. Dito lahat tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Dito ang bawat luha ay nakikita, ang bawat daing ay naririnig, at ang bawat panalangin ay iniaalay sa harap ng trono ng biyaya. Kaya manatili kayo sa amin, kapatid. Maging bahagi kayo ng misyon na ito. Ang misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ng pagbibigay ng pag-asa sa mga nawalan nito, at ng pagsasabi sa mundo na ang Diyos ay buhay, totoo, at handang gumawa ng himala sa buhay ng sinumang naniniwala. At sa lahat ng mga nanood hanggang dulo, salamat. Salamat sa inyong oras, sa inyong atensyon, at sa inyong puso na bukas sa Diyos. Alam kong marami kayong maaaring gawin ngayong umaga, ngunit pinili ninyong manatili dito at manalangin. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na hindi makakalimutan ng Diyos. Siya ay nakakakita ng inyong pagnanais na lumapit sa Kanya. At naniniwala ako na dahil dito, maraming biyaya ang darating sa inyong buhay. Huwag kayong matakot sa kinabukasan. Huwag kayong mag-alala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Magtiwala kayo sa Diyos na may plano para sa inyo. Plano ng kapayapaan, plano ng pag-asa, plano ng buhay na masagana at puno ng kaluwalhatian. Ngayon, kapatid, bago tayo tuluyang magtapos, samahan ninyo ako sa dalawang banal na panalangin na itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo at ng mahal na Birheng Maria. Mga panalangin ito ay pundasyon ng ating pananampalataya, at sa pamamagitan nito, ating ipapahayag ang ating pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayong lahat ng may pusong tapat at may espiritong mapagpakumbaba. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Kapatid, naway ang mga panalangin ito ay maging sandata ninyo sa araw-araw, ang inyong kanlungan sa oras ng kaguluhan at ang inyong lakas sa oras ng kahinaan. Manatili tayong matatag sa pananampalataya, manatili tayong buong pag-asa sa habag ng Diyos, at manatili tayong nagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo. Tandaan ninyo, kapatid, na tayo ay nandito hindi lamang upang manalangin para sa ating sarili, kundi upang maging instrumento ng Diyos sa pagtulong sa iba.
Tayo ay nandito upang maglingkod, magmahal at magbahagi ng liwanag ng Ebanghelyo. At sa bawat araw na lumilipas, naway lumalaki ang ating pananampalataya, lumalim ang ating pag-ibig at lumalawak ang ating malasakit sa kapwa. Estivemos y estaremos sempre reunindo vos. En nome do Pai, do Filho e do Espiritu Santo. Narito tayo at nandito tayo palagi, nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ngayong araw at magpakailanman. Sumainyo nawa ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kagalingan at ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Magtiwala kayo, kapatid. Kumikilos ang Diyos para sa inyo, may darating na himala sa inyong buhay. Amen.